Ang Psalm 119 ay ang pinakamahabang psalm, pinakamahabang chapter sa buong Bible. Ito ay alphabetic acrostic poem, ibig sabihin, bawat section, kada 8 verses ay nagsisimula sa isang letter, at bawat line sa 8 verses na yon ay nagsisimula doon sa letter na yon. No? 22 ang alphabet ng Hebrew alphabet, Hebrew language. At sa 22 alphabets na yon, doon hinati nung psalmist yung kanyang writing dito sa Psalm 119. Nakikita natin dito na ginamit ng Panginoon yung kagandahan ng pananalita maging sa kanyang Biblia. Maging sa pagsulat ng Bible, God used beauty. The Bible is beautifully written and God's Word is beautiful. Pero yung pinaka-main theme ng buong Psalm 119 ay devotion sa salita ng Diyos. Iba-iba yung letters ng 22 alphabets na yon, pero buong napakahabang chapter na to, tungkol lahat sa debosyon sa salita ng Panginoon. And I will ask you, kung kabisado nyo na yung letters. Ano yung unang letter? Aleph. Sunod. Beth. Sunod. Gimel. Sunod. Daleth. Ano yung last? He. Ngayon naman, nasa vow or wow. Dalawa kasi yung pronunciation. Wow, kabisado nyo ah. Vow. So anyway, nandun na tayo sa pang-anim na letter. So ulit-ulitin natin hanggang 22, no? Mamamangha tayo, kabisado na natin yung Hebrew. Alphabet lang. ABCD pa lang nila. Pero nandito na tayo sa pang-anim, sa wow or vow. At itong letter na to, mga kapatid, ay sobrang konti nung salita sa Hebrew na nagsisimula dito. At madalas yung mga letters na nagsisimula dito, siya ay conjunction. Yung conjunction ay pangdugtong. Yun yung and, or, mga ganyang letters. No? At sa Hebrew alphabet, or sa Hebrew wordings, lahat ng mga verse 41 hanggang verse 48 nagsisimula sa vow, nagsisimula lahat sila sa conjunction. Kaya dun sa Young's literal translation, lahat yan may end. And let your steadfast last. And I shall. And take note. And I will keep. And I shall. And I will. And I find. And I will lift up. Kung magiging sobrang literal tayo sa translation natin, dito puro siya end. No? And interestingly, etong chapter na to, hindi chapter, etong passage na to ay tungkol sa isang preacher. Tungkol sa isang nagsasalita ng salita ng Panginoon. Ano bang ginagawa ng mga preachers of the word? Kino-connect niya yung salita ng Diyos sa mga tagapakinig. He works as para siyang conjunction. Dinudugtong niya kung ano yung pinapasabi ng Diyos papunta dun sa mga tao. That's a very interesting fact dito sa letter ng wow. Paano natin mapapatunayan na preacher yung pinag-uusapan or nagsasalita dito na psalmist sa 41 hanggang 48? Meron akong tatlo na makikita tayo dito na magpapatunay na siya ay nagsasalita bilang tagapagsalita ng salita ng Panginoon. Una sa verse 42, no? Sabi sa verse 42, then I shall have an answer to him who taunts me. Tungkol siya sa isang tao na sasagot, may sasabihin siya sa mga nangliligbak sa kanya. Tapos sunod sa verse 46, dito sa 43 rather, sa 43, ang prayer niya, wag alisin ng Panginoon yung salita ng Diyos saan? Sa bibig niya. Nasa bibig niya yung salita ng Panginoon, ang pinaka-prayer niya, Panginoon, wag mong alisin. Gusto ko nasa labi ko, nasa bibig ko palagi yung salita mo. No? Tapos sa verse 46, ito na yon. Sa verse 46, sinabi niya, magsasalita daw siya ng testimonies. Ang testimonies ay Word of God. Diba? Kanina niya sasabihin yung Word of God? 46? Sa mga hari. Magiging tagapagsalita siya ng testimony ng Diyos maging sa mga matataas na tao. So, the psalmist here, sa wow, ay nagsasalita bilang tagapagsalita ng salita ng Diyos. But what kind of a preacher is he?
Anong klaseng mangangaral o tagapagsalita siya ng Diyos? Mula 41 hanggang 48, yung buong puso ng psalmist preacher ay umiikot sa salita ng Diyos. Umaasa siya sa pangako ng Diyos, 41. Nagtitiwala siya sa salita ng Diyos, 42. Umaasa siya sa salita ng Diyos, 43. Kinikip niya yung salita ng Diyos, 44. Hinahanap niya yung salita ng Diyos, 45. Sinasalita niya yung salita ng Diyos, 46. Nasisiyahan siya sa salita ng Diyos, verse 47. At pinagninilay-nilayan niya yung salita ng Diyos, verse 48. Ito yung klase ng psalmist preacher na makikita natin dito sa ating passage. At merong naulit sa dulo na description niya doon sa commandment ng Panginoon. I think very observable yon. Sa 47 sa 48, ano yung parang pandugtong niya sa Word of God? Kasi sinabi niya sa 47, I find my delight in your commandments. Pwedeng tapos na doon, di ba? Nasisiyahan ako sa commandments mo, tapos may pandugtong siya. Sabi niya, which I love. Mahal ko yung inuutos mo. Masaya ako sa inuutos mo, tapos mahal ko yon, yung inuutos mo. Tapos sa verse 48, sinabi niya, I will lift up my hands towards your commandment, tapos may dugtong na naman. Ano sinabi niya? Which I love. Mahal ko yung utos ng Diyos. Mahal ko yung salita ng Diyos. Mahal ko yung mga salitang iyon. Siya na matapang na pinapangaral yung salita ng Diyos, siya ay natutuwa at nasisiyahan at mahal na mahal niya yung kanyang pinapangaral. This is a preacher who loves what he preach. A preacher who has inward delight doon sa mensahe na pinapasabi sa kanya. At syempre, yun yung tugon niya mismo sa Diyos. Mahal niya yung sinasabi ng Diyos kasi mahal niya yung Diyos. Masaya siya sa pinapasabi ng Diyos kasi mahal niya yung Diyos. Kaya isa yun, sabi ni Pastor Larry Malabayabas, meron siyang isang sermon lang buong Psalm 119. Grabe, no? Can only imagine paano nagawa yun. Pero sabi niya, how we treat the Word of God is how we treat God. Kung paano natin tatratuhin ang salita ng Diyos, ganun natin tinatrato ang Diyos. Kaya kayang sabihin ito ng psalmist. Kaya niyang sabihin, mahal ko yung salita ng Diyos. Masaya ako sa salita ng Diyos kasi ganun yung kanyang reaksyon at pakikitungo sa Diyos. Mahal niya yung Diyos, therefore mahal niya yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pastor Larry doon sa kanyang sermon na yun, dati pa, si Pastor Larry yung pastor sa Marinduque Reformed Baptist Church. Sabi niya, gusto mong malaman kung kamusta yung relasyon mo sa Diyos? Paano mo makikita yon? Ang tanong, kamusta yung relasyon mo sa salita niya? How is your relationship with the Bible? With the Scripture itself. But going back dito sa preacher na ito, makikita natin na dapat meron munang pag-ibig sa salita ng Diyos bago siya tawagin para mangaral ng salita ng Diyos. There must first be love for the Word of God for him who is called to preach the Word of God. Alam nyo, technically speaking, hindi lahat ay preachers. Hindi lahat. Technically speaking, if we will look sa usapin ng office at calling, hindi naman lahat talaga ay tinawag na maging preachers. For example, walang preacher na babae. Okay? Sa scriptures. No? Hindi lahat. Yung mga pastors at gifted brethren ay pwedeng at tinatawag ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. May qualification sa 1 Timothy 3, may qualification sa Titus 1. Sa ating confession, kahit hindi pastor ay pwedeng mangaral, basta sila ay merong kaloob at na-recognize ng church. However, baka isipin nyo, itong buong preaching para sa preachers na, okay? In a general sense of the word, kahit hindi lahat tayo tinawag maging preacher, maging pastor, lahat tayo, mga kapatid, tinawag na magsalita ng salita ng Diyos. Okay? Hindi lahat tayo may calling to be an official preacher, or lay preacher, or pastors, pero walang mananampalataya ang hindi nagsasalita ng salita ng Diyos. Lahat ng mga believer, lahat ng mga mananampalataya ay merong obligasyon at merong inaasahan ng Panginoon
na dapat ay nagsasalita ka ng salita ng Panginoon. All Christians are called to speak the Word of God. Kahit si tatay ay hindi pastor, si tatay ay hindi gifted brethren sa pagpipreach, tinatawag si tatay na magsalita ng salita ng Diyos sa kanyang misis at sa kanyang mga anak. Si nanay ay tinatawagan ng Diyos na magsalita ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak. Si kaibigan ay tinatawagan ng Panginoon para magsalita ng salita ng Diyos sa kanyang mga kaibigan. Ang mga mananampalataya, ordinaryong mananampalataya, walang office, hindi siya nagpipreach sa church, pero inaasahan siya ng Diyos na salitain niya yung salita ng Panginoon sa kapwa niya mananampalataya. Therefore, brothers, ito ay applicable sa ating lahat. Hindi lang ito pang preacher. Hindi lang ito pang official na mangangaral ng salita ng Panginoon. At ang tanong na sasagutin natin dito ay ano yung tatlong sitwasyon na nakita ng preacher yung sarili niya. What are the three situations where the preacher, psalmist saw himself? Pero bago niya sabihin ng lahat ng yon, tignan niyo muna yung verse 41. Sabi ng verse 41, "Let your steadfast love come to me, O Lord, your salvation, according to your promise." Bago siya magsalita ng salita ng Panginoon, ang una niya munang hiningi ay kaligtasan, ayon sa pangako ng Diyos. Ang isang nagsasalita ng salita ng Panginoon ay kailangan munang ligtas. Kailangan munang, siya muna ang manampalataya sa kailangan niyang ideklara sa iba. It should be true to the person himself. No? Kaya pwede ba na mag-preach yung isang tao na hindi siya ligtas? Pwede ba? May mga pagkakataon ba ngayon? May mga ganun bang instances na nag-preach ng gospel tapos siya hindi naman siya saved? Are there such times? Yes. May mga ganun. Nakita natin yan sa kasaysayan. Yung anak ni Benjamin Keach. Ganun yung nangyari sa kanya. Merong mga may isang instance, siya yung nagpipreach, siya yung na-saved. May mga pagkakataon na ganon. But is that a noble act? Is that a noble act? Na yung pinapangaral mong salita ay hindi mo tinatanggap sa sarili mo. Na para sa'yo. Hindi. Hindi yon mabuti, hindi yon gusto ng Diyos, hindi yon ang kalooban ng Diyos. Nakapakinig na ba kayo ng ganito? Sila na lang yung maligtas, kahit hindi na ako. Sila na lang yung tumanggap sa salita ng Diyos, kahit hindi na ako. Sila na lang yung mag-church, kahit hindi na ako. Have you heard that? Hindi gusto ng Diyos yon. Ang gusto ng Diyos, kung gugustuhin mo yung kabutihan, spiritual na kabutihan sa iba, kailangan una ka. Ikaw mismo ay maligtas. Ikaw mismo ay maging mananampalataya. Ikaw mismo ay tumanggap ng mabuting balita ng Ebanghelyo bago mo yun gustuhin sa iba. Own it. In yourself. Hindi pwedeng i-declare mo yung salvation sa iba tapos ikaw ay hindi saved. Tapos ikaw hindi mo tinatanggap yun na personal para sa sarili mo. Receive the message first for yourself before wanting it for others. Yun yung prayer sa verse 41. Sabi niya, ako Panginoon, inaasam ko yung pangako mo ng kaligtasan, tapos sa kanya na sinabi yung iba. Bago niya na sinabi yung salita ng Diyos sa ibang mga tao. Now, to answer, ano yung three situations kung saan nakita nung psalmist preacher yung sarili niya? Una, he answers scoffers. Sinasagot niya yung mga nanunuya. Pangalawa, he fears hindrances. May kinakatakutan siya. Natatakot siya na may humadlang sa pangangaral niya. Pangatlo, he faces kings. Humaharap siya kahit sa mga matataas na tao. Ito yung tatlong sitwasyon ng psalmist/preacher dito sa ating psalm. Verse 42, una muna. Verse 42, sabi niya, pagkatapos niyang tanggapin yung salvation according to the promise,
Sabi niya sa verse 42, "Then shall I have an answer for him who taunts me, for I trust your word." May mga tao na laban sa pananampalataya ng psalmist. Perhaps, mga kababayan niya pa. Perhaps, mga kapwa niya pa, Hudyo. Ito yung mga tao na tinutuya siya, nililibak siya, hinahamak siya, para sabihing walang silbi yung paglilingkod niya sa Diyos. Ito yung mga tao na nililibak sa kanya, sa kanyang pananampalataya, sabihin man nila o hindi, naniniwala man sila dito o hindi, pero nililibak rin nila yung Diyos. Ang tinutuya nila ay yung mananampalataya, psalmist, but they're also reproaching God in the process. Kaya paano dapat to sagutin nung psalmist? Paano niya natutunan na sumagot sa mga nanlilibak, nanunuya sa kanyang pinakamamahal na pananampalataya? It is through the word that he trusts. Yun yung sinabi niya. "Then I shall have an answer for him who taunts me, for I trust in your word." Pinagkakatiwalaan ko yung salita mo, kaya may pansagot ako. May pansagot ako sa mga nanunuya sa akin. Ito yung sinabi ni Albert Barnes, isa siyang 19th century Presbyterian theologian. Sabi niya, ang isang tao kahit maliit siya, isa siyang hamak sa lipunan, pero ginagamit niya ang Biblia para sagutin maging ang pinakamatalinong mga skeptiko. Sabi ni Albert Barnes, "A man of simple-hearted, pure piety with no weapon but the word of God may often thus be better armed than if he had all the arguments of the schools at his command." Sabi niya, kahit pinakahamak na tao, meron siyang salita ng Diyos. Mas armado pa siya kaysa sa kahit anong aral. Dahil ang meron lang siya ay ang salita ng Diyos. It is sufficient. Sapat yung salita ng Diyos. Kaya ang depensa ng mangangaral laban sa mga panlilibak ay ang salita ng Diyos. We use the word of God against those who reproach, who taunt us in our faith. Sila na mga naligtas sa pamamagitan ng salita ay sumasagot gamit ang salita na nagligtas sa kanila. At tayong mga mananampalataya, Christians in general, should learn from the psalmist here kung paano tayo sasagot sa mga reproaches, sa mga accusation, laban sa mga kaaway ng katotohanan. Lumalaban sa ating minamahal na pananampalataya. Sobrang lakas ng Biblia na kaya nitong patumbahin maging ang demonyo mismo at ang kanyang mga instrumento. Alam natin yan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Jesus himself, when he faced Satan, si Satanas mismo ang tumutukso sa kanya. Anong ginamit ni Jesus? Kasulatan. Sabi ni Jesus, nasusulat. Sabi niya kay Satanas, huwag mong baluktutin ang nasusulat. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Maging tinutulig siya ng mga Pariseo at Skriba. Anong sagot ni Jesus? Hindi nyo ba nabasa? Hindi ba nabasa? Ito ang nasusulat. Kahit mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, sagutin mo ang mga oposisyon sa iyong pananampalataya gamit ang kasulatan. Ito ang pansagot na binigay sa iyo ng Diyos. At kung sasagutin mo yung mga nanunuya sa iyong relihiyon, sa iyong Diyos, sa iyong pananampalataya, gamit ang sarili mong talino, gamit ang sarili mong strategiya, ang mga yon ay limitado at hindi mo maikukumpara sa lakas at kapangyarihang paggamit ng Diyos dito sa salita ng Panginoon. Kung pinagtitiwalaan natin ang Biblia, dapat yun din ang pansagot natin sa mga nanunuya. Hayaan mong gawin ng Biblia yung kanyang layunin. Ito yung salita ng Diyos, ito yung pinaniniwalaan ko, ito yung sabi ng Diyos. Kung mahal natin at pinagkakatiwalaan natin ang Biblia, gamitin mo ito bilang pagtatanggol sa pananampalataya. Use the Bible in your defense of the faith. Sasagutin mo ba yung mga lumalaban sa pananampalataya mo gamit ang sarili mong talino o ang salita na hindi pumapalya? That's a question.
It's a question whether, or rather, where does your trust reside? Saan ka nagtitiwala? Hayaan mo na kumilos yung Diyos sa sarili niyang salita. Hayaan mo yung Diyos na kumilos dun sa mga nanlilibak gamit yung sarili niyang salita. At itong isang sigurado, mga mananampalataya, may mga lalaban sa'yo sa pananampalataya mo, sa ebanghelyo, sa mga pinaniniwalaan mong tama, totoo, nakapagliligtas. There will be someone, pwedeng sa family mo, pwedeng sa friends mo, pwedeng di mo kilala, bigla ka na lang, out of nowhere, chat ka na lang bigla, no? Di mo naman kilala. Pinakamalapit sa'yo, di mo kilala, there will be someone na lalaban sa iyong pananampalataya. At tinuturuan ka ngayon ng Diyos sa psalm na to. How do you answer? You do not answer by yourself. You answer using His word. Kaya mong kumilos yung Panginoon, kikilos siya dyan sa kanyang sariling salita. Ito yung sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, the word of God is like a lion. You don't have to defend a lion. All you have to do is to let the lion loose, and the lion will defend itself. Ito yung sinasabi ni Spurgeon tungkol sa maraming mga armadong kalalakihan na merong sarili-sarili nilang espada, may sarili-sarili nilang spears. Ano yung Tagalog ng spears? Sibat, thank you. May sarili nilang espada, may sarili nilang sibat. Tapos, nagtitipon sila, pinoprotektahan nila yung layon. Sabi ni Spurgeon, "O fools and slow of hearts, open that door. Let the Lord of the forest come forth free. Who will dare to encounter Him?" Ito yung sabi ng Panginoon dito sa talata natin. Ito yung pinagkakatiwalaan natin. Pagtatanggol ng Diyos yung sarili niyang salita. Ang gagamitin mo ay salita ng Panginoon. Mas malakas yun kahit sa anong klaseng argumento, talino, strategiya na meron tayo. Ang salita ng ating Panginoon. Pangalawa, meron kinatatakutan yung preacher, psalmist, sa verse 43. So una, sabi niya, okay, may pansagot na ako sa mga tumutuya sa akin. Tapos biglang verse 43, sabi niya, Lord, wag naman sana. Wag naman sana mangyari to. Tignan niyo yung verse 43, sabi niya, "And take not the word of truth utterly out of my mouth, for my hope is in your rules." Ito yung prayer niya. Ito yung takot yung preacher. Ito yung prayer ng psalmist. Nananalangin siya na sana hindi mangyari ito sa kanya. Ano yun? Na hindi alisin ng Diyos yung salita niya sa bibig niya. Ito yung kinatatakutan ng psalmist. Na tuluyang alisin ng Diyos yung salita niya sa bibig niya. At yung word na ginamit dito ng psalmist ay utterly sa ESV. Sabi niya, "Take not the word of truth utterly out of my mouth." Yung utterly, ibig sabihin, superlative. Very, very. Wag mo alisin, Panginoon, yung salita mo sa aking labi ng tunay na tunay. Yung ibig niyang sabihin, very, very much. No? It means total. Ayaw niya na totally maalis sa bibig niya yung salita ng Panginoon. Pero ano ba yung magdi-disable sa psalmist sa pagsabi ng salita ng Diyos? Iba-iba. Naaalis sa isang tao yung salita ng Diyos sa bibig niya sa iba't ibang paraan. Una, pwedeng dahil sa persecution. Kapag pinersecute, mapapatigil siya. Kaya sabi niya, Panginoon, wag sana. Ano pa? Denial of truth. Pwedeng siya mismo, pinapaniwalaan niya yung ngayon, later on, hindi niya napaniniwalaan. Naalis yung salita sa bibig niya. Nalaglag sa kasalanan. At pagkalaglag sa kasalanan, hindi niya na masasabi yung katotohanan na yon na sinasabi niya. Or being depressed or in despair. Na dati sinasabi niya yung salita ng Diyos, hindi niya na masabi. No? Or being under sickness. O parang sama nung kalagayan niya, na-disable siya, na hindi niya na pwedeng sabihin yung salita ng Diyos, or wala nang nakikinig. Pwedeng wala nang makikinig. Gusto niya sabihin, pero wala nang nakikinig sa salita ng Panginoon. Pero ito yung takot at horror para sa preacher, sa psalmist, na hindi niya na masabi yung mahal na mahal niya. Na hindi niya na mabanggit at maipangaral kung ano yung totoong nasa puso niya, yung salita ng Diyos.
at yung gustong-gusto niyang topic ng kanyang labi at ng kanyang bibig at kanyang minamahal. So to be hindered from heralding the word is the preacher's greatest horror. It's the preacher's greatest fear. Ito yung sinabi ni Pastor Noel sa amin doon sa Grace Ministerial Academy. Sabi niya, ang isang mangangaral na tinawag talagang mangaral ay parang si Pablo. Sa 1 Corinthians 9:16, ano yung sinabi ni Paul? Woe unto me if I do not preach the gospel. Kawawa ako. Kaaba-aba ako kapag hindi ko na ipangaral ang ebanghelyo. You see, para sa isang tinawag ng Diyos na maging mensahero ng tagapagsalita, yung ebanghelyo at mensahe nito ay buhay niya na. Hindi ito isang trabaho lang, hindi ito isang duty lang, ito ay buhay niya na. Sa Acts chapter 4 verse 20, ito yung sinabi ng mga disciples, sabi nila, pinapatigil sila, sabi, wag niyo nang babanggitin yung pangalang Jesus. Interesting, no? Sabi ng mga Pharisees, hindi sila pinapatigil sa pagpapagaling, hindi sila pinapatigil sa pagtulong, pinapatigil sila sa pangangaral. Yung iba, pwede niyong gawin. Pero yung preaching, stop it. At anong sabi ng mga disciples? Sabi ng disciples, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sabi nila, hindi namin kaya. Pinapatigil niyo kami? No, hindi namin kayo susundin. We would rather obey God than men. Hindi kaya ng mga disciples, hindi kaya ng mga apostles na tumigil. No? At ito, mga kapatid, ay totoo sa lahat ng Kristiyano. Totoo to sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi yung mensahe ng Biblia ay naging sobrang importante na sa mga mananampalataya na hindi nila kayang hindi ito sambitin o sabihin. Sinasabi na ng mga mananampalataya kung ano yung nasa puso nila at kung ano yung nasa puso nila, kasulatan. Hindi na mapigilan ng mga mananampalataya na lumabas sa kanilang bibig, for out of the mouth comes the abundance of the heart. And what is abundant in the heart of true Christians? The Word of God. Umaapaw mula sa puso yung salita ng Diyos, lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya siya, na mahal ang salita ng Diyos, ang takot niya, ay hindi niya na masabi yung salita ng Diyos. Yun yung kanyang takot. This is his horror. Kaya brothers, ito yung prayer natin. Let us pray to God na isustain tayo sa privilege na makakapagsabi pa tayo ng salita ng Diyos. Panginoon, isustain mo ko. Sana wag mo pong tanggalin sa bibig ko utterly yung salita mo. That's prayer natin sa Panginoon. Panginoon, wag mo hayaan na magkaroon ng oras na iaalaw mo. Hindi ka na pwedeng magsalita ng Diyos. Yun yung prayer natin. Na pagkalooban tayo ng Panginoon ng privilege na patuloy pa rin itong sabihin sa buong buhay natin. No? Napakalaking pribilehiyo na sambitin, banggitin yung salita ng Diyos. This must be your prayer. Panginoon, gawin mo kung walang takot na nagkukumpisal ng katotohanan, ng merong kasigasigan, ng merong pagkalalaki, lalaki, at merong katapangan. Ganon yung panalangin natin. And for our preachers, ating mga mangangaral, ipanalangin nyo kami na hindi kami ma-disqualify. Na hindi kami ma-disqualify. Na hindi alisin sa amin ng Panginoon yung word niya utterly. And also, ipag-pray din natin yung prayer na to as preachers. And as a congregation, ipag-pray din natin yung next generation ng mga preachers. Isipin natin yung mga binata dito, yung mga maliliit na batang lalaki dito, ipanalangin natin na magtayo yung Panginoon ng mga susunod na henerasyon ng mga mangangaral na ang takot lang ay yung maalis yung salita sa bibig nila. Walang ibang kinatatakutan. Hindi takot sa kung sino-sino. Takot lamang sa Diyos, sa kanyang salita, at maalis yung salita mula sa kanyang bibig. Let's pray. Pag-pray natin. Yung mga batang lalaki nga, ano yung pangarap nyo para sa kanila? Mga maliliit na yan. I hope, nangangarap kayo, lalo na tayong mga magulang, na sila naman yung susunod na maging mangangaral ng salita.
walang ibang mas mataas na pangarap sa mga susunod na henerasyon na to kung hindi maipangaral nila yung pinakamagandang mensahe, pinakamataas na mensahe sa balat ng lupa. Let us pray for that. Na hindi lang yung mga batang yan maligtas. Sana hindi doon natatapos yung prayer natin. No? Sana masave po yung anak ko. Sana masave po yung mga... Hindi. Dapat higit doon. Panginoon, sana iligtas mo siya tapos maging kagamit-gamit yung buhay niya sa ministeryo mo. Na ubusin niya yung buong buhay niya sa pangangaral ng pinakamagandang balita sa balat ng lupa. Si Jesucristo. Let that be our prayer, mga kapatid. And you see, tinupad ng Panginoon yung prayer na to sa isang kilala natin na mangangaral, si R.C. Sproul. Ito yung sinabi ni R.C. Sproul, sabi niya, I'll retire when they pry my cold, dead fingers off my Bible. Sabi niya, titigil lang ako mag-preach kapag patay na ako. Sabi niya, tatanggalin nila yung kamay ko sa Bibliang ito ng malamig na. Yun yung prayer niya. Siya sabi niya, hindi niyo ako mapipigilan na ipangaral yung salita ng Panginoon. At hindi ba napakagandang pagpapala mula sa Diyos na gugulin natin yung buong buhay natin na sinasalita yung kanyang salita at hindi niya inalis. Tinupad niya yung prayer na hindi niya inalis totally, utterly, yung kanyang salita mula sa ating mga bibig. Yun yung pangalawang situation. Una, may pansagot siya sa mga nanunuya. Pangalawa, ito yung takot niya, yung hindrance. Pangatlo, na sitwasyong kinaharap ng psalmist/preacher ay verse 46. Ito yung sinabi sa 46. I will also speak of your testimonies before kings, and I shall not be put to shame. Traditionally, kaya pansinin nyo sa mga preachings natin sa Psalm 19, wala kaming sinasabing pangalan kung sino yung writer. Kasi hindi natin alam kung sino yung writer. Traditionally, iniisip nila, pag binasa nyo yung commentaries, si David. Pero hindi sure yun. Probably, sabi nung iba, pwedeng ito ay si Ezra sa Persian Empire, or si Daniel sa Babylonian captivity, or kung sino man sa post-exilic figures. No? Bakit nila inisip na ganon? Kasi dahil sa mga ganitong text, kasi sinabi, magsasalita ako sa harapan ng hari. Si David, hari siya eh. Pwede namang si David, kasi humarap siya kay Saul, humarap din siya sa ibang mga hari. Pero kung ang nagsulat nito ay si Ezra, aba, ang fitting, no? Kasi humarap siya sa hari. Si Daniel, humarap siya kanino? Nebuchadnezzar. At sinabi dito ng psalmist na parte ng kanyang kalayaan, parte ng kanyang liberty. Kasi yung verse 45, liberty yun eh, I shall walk in a wide place. Sa ibang translation, I shall walk in liberty. Parte ng kalayaan ng manunulat na hindi siya takot sa kahit sinong pinakamataas, pinaka-tyrannical na tao. Maging sa hari na napakalakas ng kapangyarihan, hindi siya takot. Kasi yung puso at buhay niya ay pinalaya na ng kasulatan. Kaya hindi siya takot sa tao. You see, isa yan sa major obstacle kung sa pagsasalita natin ng mga banal na bagay ay yung nahihiya tayo. Nahihiya. Natatakot. Kaya sinabi ng psalmist, and I shall not be put to shame. Sasabihin ko to, hindi ako mahihiya. Hindi ako mapapahiya. Hindi ko to ikakahiya. Sinabi ng psalmist na hindi niya ikakahiya ang salita ng Diyos. Ito yung katotohanan na mahal niya. Ito yung katotohanan na iniibig niya. Ito yung katotohanan na nasa kanyang puso. Mataas man yung mga hari, makapangyarihan man yung mga hari, pero ang psalmista ay nagsasalita mula sa mga hari ng mga hari. Mas mataas ang Diyos ko kaysa sa kahit sinong mataas dito sa mundo. Mataas kayo, mas mataas sa inyo ang Diyos ko. Makapangyarihan kayo, ano yan sa Diyos ko? He is speaking on behalf and the word of
the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya yung pag-ibig at kasiyahan sa salita, ayan yung nagdudulot ng tapang na humarap sa kahit sinong tagapakinig. Na yung psalmist, kahit hari yung audience niya, so what? So what? Hindi ako mayayanig ng kahit sinong tao. Hindi ako mayayanig ng makapangyarihang tao. Hindi ako mayayanig ng influential na tao. Sasabihin ko yung salita ng Diyos. Ang kumpiyansa niya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tao na may dakilang kabanalan ay may dakilang katapangan sa harapan ng kahit sinong mga tao. Na kung nagbigay ang Diyos ng biyaya, mawawala ang karuwagan. At kapag nagsasalita ng salita ng Diyos ng may kapangyarihan, hindi ito kailanman magiging kahihiyan. When we speak before God, kahit habang nagsasalita o pagkatapos magsalita, no one who speaks the word of God will be shamed. Romans 1:16, ito yung sinabi ni Apostle Paul, very fitting. Sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes." Hindi ko ikakahiya yung ebanghelyo. Dahil ito yung paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Brothers, mga kapatid, mga mananampalataya, salitain mo ang salita ng Diyos ng merong katapangan maging sa kinatatakutan ng karamihan. Kung sila takot, ikaw hindi. Kung sila ay nanginginig sa harapan ng kung sino mang mga taong ito, bit-bit mo yung salita ng Diyos, huwag kang matakot. Salita ng Diyos, yung bit-bit mo. Merong ilan sa atin, pwede na ikinahihiya yung mensahe ng ebanghelyo. Siguro nahihiya kayong sabihin ito sa pamilya nyo. Yung ilan sa inyo ay nahihiya na sabihin ito sa mga kaibigan nyo. Yung iba naman ay nahihiya na sabihin ito sa publiko. Yung iba naman sa inyo ay nahihiya na sabihin ito sa mga espesipikong tao. May mga certain people. But this is my question to you. Bakit mo ikahihiya yung katotohanan at mensahe na nagligtas sa iyo mula sa kamatayan? Bakit mo ikakahiya yung mensahe at katotohanan na nagligtas sa kaluluwa mo sa walang hanggan na kapahamakan? Nagkumuha sa iyo mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng liwanag. The question is why? Paniwalaan mo ang Biblia at wala kang dapat katakutan. Maging desidido ka. Parte ng biyaya ng Diyos ay ang pagiging desidido mo. Yung kalooban mo, binabago ng Diyos yung kalooban natin. Magkaroon ka ng pagiging desidido, I will. Sabihin mo rin yun, no? I will, sinabi sa verse 46, gagawin ko to. I will do this. And I shall not be put to shame. Maging desidido ka na huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Mahiya ka? Mahiya tayo sa mga makasalanang bagay. Mahiya tayo sa mga maling bagay. Pero huwag nating ikahiya ang pananampalataya at mensahe ng Diyos sa kahit sinong tao. Sa harap ng kahit sinong mga tao. Nawa loobin ng Diyos na tayo ay maging isang simbahan na matapang at walang takot na sinasabi ang salita ng Diyos sa harap ng kahit sino mang tao. Dahil kailangan nila yon. Dahil kailangan nilang marinig yon mula sa ating mga labi. Bilang pagtatapos, you see, brothers, meron tayong mas higit at mas malinaw na mensahe kaysa sa psalmist. He is only referring to the Torah. He's only referring probably dun sa inaaral natin sa Tanakh. Meron lang siya ay yung Torah saka yung Nevim. No? Meron na siya ng dalawang parts na yon, but we have the whole scripture. We have the whole counsel of God. We have the Old Testament and the New Testament. We have more than what they have. Mas malinaw yung mensahe na meron tayo ngayon.
At nandito tayo sa side ng New Covenant, kaya meron tayong mas malaking rason para ibigin yung salita ng Diyos at sabihin yung salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon at napakalaking pribilehiyo na sabihin ang salita mo. Inihiling po namin, O Diyos, na kami bilang mga mananampalataya ay bigyan mo ng tamang puso sa iyong salita. Na mahalin namin ito, masiyahan kami dito at maging mga tagapagsalita kami ng salita mo. O Diyos, hiling ko po ito dahil ito po ay magiging kagalakan sa amin at malaking pribilehiyo para sa amin. Hindi magiging kawalan sa amin na salitain ang salita mo. Pinupuri po namin kayo sa lahat ng ito. Gawin mo kami, Panginoon, na isang iglesia na punong-puno ng mga miyembro na ang lumalabas sa bibig ay salita mo. Turn us to be speakers and heralds of the word of you. Thank you, our Father. At hiling po namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.